So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil nitong nakalipas na Sabado lamang ay dumayo sa kontinente ng Africa ang ating pambato na si Alvin Pitbull Tyson Kamike para labanan ng pambato ng South Africa na si Akani Sambo. At dahil alam nating lahat na talamak ang dayaan at napakadami ng Pinoy boxers ang nanakawan ng panalo kapag dumadayo sa Africa nang dahil sa mga lutuan na desisyon ng mga hurado. Kaya naman hindi na hinayaan pa ni Kamike na malagay sa kamay ng mga hurado ang desisyon ng magtatagumpay sa laban. Ito po ay dahil agad naging agresibo ang ating pambato sa laban at hindi na pinaporma pa ang Afrikano. At dahil sa sobra na nitong nabubugbog si Akani Sambo, kaya naman napilitan ng referee na ihinto na lamang ang bakbakan sa round 3. Dahilan kung bakit nakuha ni Kamike ang panalo via third round technical knockout. Dahil sa panalong ito ni Kamike, kaya naman nasungkit niya ang World Boxing Federation Bantamweight belt. Alam po nating lahat na ang apat na major sanctioning bodies lang na WBC, WBO, WBA at IBF ang kinukonsidera talaga na lehitimong world title belt sa sport ng boxing. Pero ayon po sa Cebu Daily News Inquirer ay isang world title daw ang WBF belt na nasungkit ni Kamike. Bukod dyan ay pag-uwi ni Kamike sa Pilipinas ay sinalubong din ito ng tarpaulin na may nakalagay na new WBF World Champion Alvin Kamike. Kaya naman wag na sana natin itong kontrahen na kesyo hindi naman lehitimong world title belt ang napanalunan ni Kamike. At bagkus ipagdiwang po sana natin ang kanyang naging tagumpay. Lalo pat hindi naman biro ang ginagawa niyang pagdayo sa Africa. Dahil 2 buwan pa lamang ang nakakalipas ay isa siya sa mga nabiktima sa Africa na nilason para matalo. Kaya batiin natin ang tagumpay ni Kamike. Sa kabilang banda naman mga idol ay ibinunyag naman nga po ng former pound for pound king na si Terence Crawford ang top 5 best boxers of all time para sa kanya. At ito nga po ay sina Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Roy Jones Jr., Floyd Mayweather Jr. at Joe Louis. Dahil sa opinyon na ito ni Crawford ay madaming kumontra dahil masyado daw itong bias gawa ng lahat kalahi niya ang binanggit niya sa kanyang top 5. Pero wala naman po tayong magagawa dyan dahil sarili niyang opinyon yun. At lahat tayo ay may kanya-kanyang top 5 best fighters of all time. Bukod dyan ay may mga Pinoy fans din na hindi natuwad na bakit daw hindi nilagay ni Crawford ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa listahan. At na kung Amerikano lang daw si Pacquiao ay paniguradong isasama ito ni Crawford sa top 5 niya. Pero ganun pa man nga po ay wag na tayong magulat dyan. Napaka-imposible po kasi na isama ni Crawford si Pacquiao sa top 5 best fighters niya dahil kung atin pong matatandaan ay sinabi na dati pa ni Crawford na hindi niya nakikita bilang isang all-time great ang ating pambansang kamao nang dahil sa kumbinsido umano siya na dinaya ni Pacquiao ang tagumpay nito at pagiging isang 8 division champion sa pamamagitan ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ayon kay Crawford ay paano naman daw kasi magagawa ng isang fighter na galing sa flyweight division at nadala ang lakas at bilis hanggang sa junior middleweight division. Hindi daw ito posible kung walang hiram na lakas sa bawal na gamot. Bukod dyan ay medyo wala daw siyang respeto kay Pacquiao nang dahil sa iniwasan daw siya nito noong mga panahon na hinahamon niya ito. Kaya paano niya daw ituturing bilang top all-time great si Pacman kung umiiwas ito sa kanya. Giniit din ni Crawford na hanggang ngayon umano ay ang hindi niya nakalaban si Pacquiao ang siyang lubos na pinagsisisihan niya sa kanyang boxing career. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.